aalamin or malalaman ninyo anong category nga ba kayo pumapatak. Ano po? So, consider po muna natin yung una nating criteria, chemical usage, storage, o kaya ay handling. So, category A ka daw kapag gumagamit ka, nag-i-store o kaya ay nag-handle kayo ng mga chemicals hindi listed dun sa Annex 1 nitong order. Ipapakita ko po sa inyo mamaya yung Annex 1 copy. Ano po? Category A ka daw kapag hindi ka gumagamit niyan. Ano po? Category B ka naman kapag gumagamit ka ng mga chemicals listed sa Annex A. So, ano yung Annex A? Ito po yun. Ito po yung 48 chemicals na listed doon sa Priority Chemicals List under RA 6969. Ano po? Meron pong kautusan yung ating RA 6969 at ginampanan po yan ng DENR-EMB na yung nanggaling po doon sa mga chemicals na nakalista doon sa PICS. Ano po, yung 22,438 chemicals listed sa PICS, inaral pa po yan na mabuti ng EMB. Ini-scrutinize po yung lahat isa-isa. Ano po, tiningnan. Alin pa ba yung mahigpit, matindi ang effect sa tao, sa environment? Ano po? At nakapagbuo po ng Priority Chemicals List. Ito na nga yung 48 chemicals. So kung kayo daw po ay gumagamit ng isa man dito sa mga priority chemicals listed dito, kayo daw po ay dapat category B. So find time, makita ninyo itong listahan. Ano po? Kagaya halimbawa ng, ano ba ito? Talik, sorry ha, maski ako hindi ko masyadong mabasa sa sobrang. Ito, yung chloroform. Ayan, CCl4. Ano po? Chloroform. Halimbawa lang po, gumagamit kayo niyan. So, category B po kayo. Ano po? Yan yun. Okay, tingnan natin yung another criteria. Pagdating po sa hazardous waste na na-generate ninyo, Category A daw po kung kayo ay small quantity generator. At mamaya, ipapakita ko sa inyo yung Annex 2 para malaman ninyo ano-ano ba ang makikita or ano dapat ang status ng establishment na nasa category A or may na-degenerate na haz waste. Ano po? Tapos, category B ka naman daw kapag large quantity generator ka. O kaya naman, ikaw ay accredited transporter ng hazardous waste. O kaya naman, accredited TSD facility. Yan din po yung nagtitreat ng haz waste. Ano po? So, category B ka daw pag dyan ka or ganyan ang nature ng business mo. So, tingnan po natin yung ating Annex 2 para po sa criteria for categorization ng haz waste. So, halimbawa, ang hazardous waste mo daw ay A101, cyanide waste po yun. So, meron kang chemical cyanide ginagamit. Ano po? Small generator ka daw pag less than 10,000 kilograms per year ang na-generate mo. Small ka lang. Pero large generator ka na daw kapag pag equal or more than 10,000 kilograms per year ang cyanide waste na na-generate ninyo. So, isa po yun. Ano po? O kaya naman, waste organic solvents. Yan naman kunwari ang iyong waste. So, pag less than 20,000 kilograms per year, small generator ka. Pero pag equal or more than 20,000 kilograms per year, large generator ka na. So, kayo po, makikita nyo ba, ma-identify nyo ba, ayon dun sa volume ng weight ng inyong haz waste generated. Halimbawa, yun pong oil waste, yung industrial oil, yung tinatanggal natin sa pag nagme-maintain tayo ng generator set. O ito,
more than 36,000 or less than 36,000 kilograms per year, small generator ka daw. Pero pag equal to or more than 36,000, yan, large generator ka na daw. O, yan po yung kay ano natin ha. Kaya pag mag-apply po kayo ng PCO accreditation, itinatanong po yung waste generated ninyo. Ano po? Yun po yung isa sa mga dahilan para po masabi ng evaluator na ikaw nga ay pwede kasi category A ka lang. O kaya sasabihin nila, hindi ka po pwedeng maging PCO kasi category B ka pala po ayon po dito sa information na sinupply ninyo. O has waste pa lang tayo sa chemicals ha. Pagdating po sa air emissions, category A ka daw kapag ang boiler mo ay rated less than 50 horsepower. O kaya yung generator set mo ay less than 300 kilowatts. Yan po yun, category A ka daw. O kaya yung other sources, less than 10 tons per year. Pero category B ka na kapag ikaw ay small, medium, large size, or environmentally significant existing source ng air pollution. Ayon po sa Memo Circular 2007. O kaya naman, ang mga establishments na yan na nasa category B ay nire-require mag-undergo ng stock sampling para po sa boiler. Pero ngayon, meron tayong Memo Circular din na yung mga generator set kahit 300 kilowatts pataas ay hindi na rin kailangang magpa-emission testing kapag standby siya, di ba? Pero pag yun palagi ang ginagamit o araw-araw yun ay ino-operate yung generator set, yan, hindi siya standby unit, yan, ang requirement niyan, magpa-emission or magpa-stock testing. Pero kung hindi po, hindi yan pwedeng i-require. So yun, ganun po yung ating tawag dito, requirements. Ano po? Yan. Pagdating sa air emission. So, ibig sabihin, hindi na gaanong tawag dito, hindi gaanong pansin or hindi gaanong mahigpit pag boiler or generator set ang ating pagbabasehan. Ano po? Pag solid waste naman, kapag daw ang na-generate ninyo ay lagpas 30 kilograms per day, yan yon. Halo-halo na solid waste, category A ka lamang, ay kung di lalo na kung less than. Ano po? Yan. Pero category B ka na kapag centralized MRF na, meron kayong centralized MRF, category B ka na. Tapos, meron kang solid waste treatment or processing facilities. Itinitreat mo na doon sa site. O kaya naman, yung may mga sanitary landfill or nagsa-sanitary landfill na mga LGUs. Usually ganun yung ano. So pag ganyan po, category B kayo. Okay? So pagdating sa wastewater, yung less than 30 cubic meters, yan. Ano yan? Category A. Ano po? Pero pag pinag-uusapan compliance sa effluent standards, kahit less than 30 cubic meters, dapat complying din kayo. Ano po, hindi yan para sa PCO accreditation. Hindi yun pwedeng masabi or magamit. Kaya naman, yung wastewater mong dinidischarge ay lagpas daw. O kaya ay sakto lang 30 cubic meters per day. Tapos yung effluent quality parameters listed sa Annex 3. Ito naman yung may mga toxic and hazardous materials. Ano po? Pag meron daw nun, category B kayo. O kaya, classified as strong wastewater. Pag sinabi po nating strong wastewater, ang tinitingnan yung influent quality. Ang BOD niyan equal or more than 3,000 milligrams per liter. Kagaya po ng distilleries. Ano po? Yan yung halimbawa, doon sa breweries, yan. Maano yan, strong wastewater yan. O kaya naman, category B ka kapag ikaw ay transporter o kaya ay treater.
ng wastewater, sewage o kaya ay septage, kahit kagaya nung Maynilad or yung mga private treater na nagkikater ng wastewater or ng sewage galing dun sa mga offices. So, category B sila. Kapag sludge naman, kung ikaw ay transporter o kaya ay treater ng sludge, automatic category B ka. Pero walang nakakategorize na category A sa sludge na generated ang basis. So yan po yung categorization natin. Ano po, yan din yung kailangan nating i-comply, yung ano natin, requirements para tayo ay maging PCO or i-accredit as PCO. So ito yung tungkol sa effluent quality parameters. Ano po, yan yung arsenic, ito yun. And then, yung cadmium, chromium, cyanide, kung titingnan natin, ito po, yung formaldehyde, kanina nakalista doon sa Annex 1, di po ba? Tapos itong mga to, tapos ito pa, member ng Chemical Control Order listing, yung 10 chemicals listed or issued Chemical Control Order. So, ibig sabihin, toxic ito or deleterious or kumbaga regulated chemicals. So, dapat complying ka dun sa standard, sa requirements, and ikaw ay categorized as category B. So, ganun po yung ating categorization. O, para po makuha natin, ano po, yan, base po dun sa criteria ang iprinisend ko. Kunwari, may yung hotel ko, ang sample natin. Okay. Pag pinag-usapan yung criteria on chemical usage storage, hindi daw siya listed sa category A ay sa Annex 1. So category A siya. Ano po? Pagdating sa has waste generated, less than 10,000 kilogram per year. O, ayon po sa Annex 2, small quantity generator lang siya. So category A siya, di ba? O, pero sa air emissions, 400 kilowatts ang generator set niya. Ayun, base po dun sa ano, yung mga maliliit lang, yung kuwan, di ba? Yung tawag dito, ang hindi required or ang hindi kasama. Paglagpas na doon or malaki na, so category B ka na. Tapos, halimbawa, hindi ko pala nalagyan. Ito ay tawag dito, araw-araw ginagamit, ito ang source ng power ng company. So, araw-araw ay ino-operate, i-require or may requirement ng emission testing. So, category B siya yung company. Madadala ganon. Pag solid waste generated, 20 kilograms lamang na solid waste below kasi dapat lagpas 30. Ano po? Pag wastewater naman or water discharge, 20 cubic meters lang. So category A din siya. Tapos sa sludge generated, wala siyang not applicable. Pero dahil doon sa air emissions nung 400 kilowatts na generator set, carried yan. Category B, yung categorization nung hotel ko when it comes to PCO requirement for accreditation. So ganun po yung ating basehan. Ano po, yung criteria natin, iniisa-isa po. Kahit isa lamang yung pumasok na category B, carried na po yun, category B po kayo. Ano po, ganun yon. Okay? So, ano-ano yung qualifications para kayo ay ma-accredit as PCO? So, yung basic requirements po natin or basic qualifications, o dapat Filipino citizen ka, tapos legal age. Siguro naman wala na sa inyong underage. Ano po? Tapos kailangan daw of good moral character and mentally and physically healthy. Yan. Mahirap kasi na PCO kayo ng isang company tapos hindi kayo talaga mentally healthy. Mahirap yun. Nakikipagtalo lagi or nakikipag-away sa EMB. Ano po? May na-experience ako ganyan. Noon pa, matagal na. Ano po? Inspector pa lang ako. Talaga yatang may ano yun. Pero
kapag anak daw yun ng ano ng company, kaya nandun siya. O tapos siya yung na-designate as PCO, ay hindi siguro nakita, hindi na nag-manifest nung panahon na yun, pero later on, hindi ko lang, dati pa ang kwentuhan namin, o baka naman nagkaganyan siya kasi yung trabaho niya, lagi siyang na-stress, parang ganun. Pero yun po, kailangan mentally and physically healthy kayo. Napakahirap po kasi kung maging PCO kayo tapos ay pilay. Paano kayo magkakandak ng inspection doon sa inyong facilities? Ano po, kung kailangang aakyat pa sa bubong, aakyat sa makakyat baba sa hagdan, mahirap po pag meron kayong kapansanan. So isa po 'yan sa ating basic qualification. Ano po? Full-time employee daw po kayo ng inyong establishment. Ayan. Tapos, dinesignate kayo as PCO or in-appoint. Tapos, yung appointment paper po ninyo, pinipirmahan din ninyo as nag-conforme kayo. Ano po? May conformity. Yan po yon. Nakatapos daw po kayo ng basic PCO training course na ibinibigay or kinakandak ng EMB recognized training organization or institution kagaya ng RES. Ayan. Within the past or the last 3 years. O yan, 3 taon. Ano po? So kung halimbawa kayo ay dating ng PCO or PCO no, nag-training ka 1 year na lang, pwedeng hindi ka muna nag-training ngayon kasi may 1 taon pa, pwede mo ba po sanang magamit yun? Pwede naman yung pwede yung ganon. Tapos meron po tayong minimum competency requirement para sa category A. O kahit alin daw po dito sa mga babanggitin ko, graduate ka raw ng any related technical course. Bakit technical? Kasi naman, yung pagiging PCO mo, more on technical matters ang iyong kakaharapin, di po ba? Yung wastewater management, paano mo yan gagawin? Ipapatupad kung hindi ka naman technical person. Ano po? Yan. O kaya yung sa air, paano yan? Yung boiler, ano po? Yung other process equipment. O dapat nga, chemical engineer ka pag process equipment na. O kaya naman daw po, nakarating ka hanggang 3rd year sa tertiary level education. Ayan. Kahit alin po dyan ha. Or nandun ka na sa establishment kung saan ikaw ay nagtatrabaho. At least 3 years, sa supervisory position. O kaya, ikaw talaga yung responsible, person, ikaw yung may mahawak ng matinding posisyon doon sa inyong kumpanya. Hindi ka nga technically inclined, hindi ka nga tertiary level educational attainment, pero ikaw naman yung plant manager doon sa company mo. O di po pwede ka, di po ba? So yun ha. And then, pag naman category B ang iyong para sa category B ang ina-applyan mo o any naman daw po din of the following. Licensed engineer ka daw o kaya ay chemist. Tapos may 2 taon minimum relevant experience in environment management. O ayan, medyo mabigat din. Engineer ka na tapos kailangan pa 2 years ang experience. O kaya professionals ka in the field, professional ka in the field of engineering or physical and natural sciences, at least 3 years relevant experience in environment management. O kaya, pwede pong hindi technical, pwedeng hindi engineering, professionals ka of appropriate discipline. May 5 taon kang relevant experience. Ayan. So, marami ang na-accredit or ang pumapasok sa requirement, ito po yung minimum competency kahit po ito yung nasa last. Other professionals of appropriate discipline na merong 5 years kasi matagal na sila. Ano po, yun. Na-accredit yung designated PCO. Ito po, i-consider ninyo. Kung kayo po ay store manager, retail station manager, o kaya ay building administrator,
ng mga fast food, ano po, fast food stores, gasoline station, o kaya mga condominium, pwede po kayong ma-designate at ma-accredit as PCO. Lalo na po kung kayo nga po ay nag-possess ng minimum competency requirements for category A. Ayan, kasi store manager ka na or building administrator. Ano po? Meaning, malaki na rin yung tiwala sa iyo ng company or ng establishment officials. Yun. O kaya daw po, owner kayo or manager, regardless of professional qualification. Wala kang tinapos kahit